Hello everyone! Once again, this is Likhasa Podcast. Nandito po kami ngayon upang magbigay ng panibagong episode po sa ating talakayan patungkol sa pag-ibig, pananampalataya at pag-asa. Ito po ay mababasa natin in Book of 1 Corinthians chapter 13 verse 13 na may tatlong bagay na nananatili: ang pag-ibig, pananampalataya at pag-asa, pero ang higit sa lahat ay pag-ibig. We're so excited po na ipakilala sa inyo ang ating guest for today. Pero bago po natin makilala ang ating guest sa bagong episode ng Likhasa ngayon, once again, I'm Jonathan Sampaga. I'm your host for this episode. At maraming salamat po once again sa mga hindi pa nagsusubscribe sa aming channel. Subscribe po kayo, Likhasa Facebook page and YouTube channel na meron po kami. So, isa lang po ang pangalan noon. And also, huwag nyo na rin kalimutan, i-click yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong video na ilalabas po ng Likhasa. Ngayon pa lang po, nagpapasalamat na kami sa lahat ng mga sumusuporta sa Likhasa. Maraming salamat po sa inyo. Ang Diyos ang magpabalik ng pagpapala sa bawat isa. So ngayon po, excited ako ipakilala. Ang guest po natin ngayon ay isang pastor. I think parang more than 10 years na po siyang nagpapastor if I'm not mistaken. At kasama ko din po siya sa Harvest Point Fellowship International. Siya po ay pastor sa Church on a Hill. At excited po kami na, alam ko excited din kayo sa mga aral na mapupulot natin patungkol sa encouragement, about faith, about love, kung paano niya ba naranasan ang Panginoon, kung paano niya ba na-encounter ang Panginoon sa kanyang buhay. At especially gusto ko rin itanong sa kanya yung tungkol sa buhay may asawa, kung anong experience ang naranasan nila, kasi alam ko hindi madali yung bagay na yon. So wag na po natin patagalin. Pinapakilala ko po ang ating guest for today, Pastor Fernando Bilaos. Pastor, pakilala po kayo sa audience natin. Ayan, good morning po sa ating lahat at salamat sa invitation ng Likhasa. At for the first time na nakasama kayo sa podcast na to, no? So ako nga pala si Pastor Fernando Y. Bilaos ng Church on a Hill. At katulad ng sinabi ni Jonathan, kasama kami sa Harvest Point International, no? Ayan. So anong nararamdaman mo ngayon, Pastor? Actually, nag-ano rin si Pastor, nagpo-podcast or parang live sa Facebook. Tama po, Pastor? Yes. Noong 2019, kalakasan ng pandemya natin. Apa. So doon tayo pumasok sa ere. Ayan. So parang gusto kong unang itanong sa'yo, Pastor, paano po ninyo na-encounter si Lord? Ilang taon po kayo nung na-encounter niyo ang Panginoon? Actually, Jonathan, matagal ko nang masasabing nakasama si Lord. Kaya lang hindi ganon siya kalalim kasi nga born in Catholic tayo eh. Okay. So first generation Christian po kayo? Yes. At the age of 30, doon ko lang na-meet talaga at nakilala si 30 Lord. po. Okay. So paano po ninyo, since first generation Christian po kayo, ano pong naging turning point ninyo or paano ninyo nakilala si Lord? Meron bang nag-invite sa inyo sa church or lumapit kayo, pumasok kayo sa church, nagkaroon kayo ng curiosity, parang gusto kong makilala ang Panginoon? Ano pong naging kwento niyo? Walang ganon. Walang ganun. Ang nangyari kasi, may mga nag-invite sa akin mag-Bible study kami. Kaya lang, ang lagi kong rason ay mabait naman ako. Okay. Hindi ko naman siguro kailangan mag-Bible study kasi wala nga naman akong bisyo eh. Mabait akong tao. Sabi ko sa sarili ko, mabait ako. Pero Catholic po kayo nun? Yes. So ano pong kwento ninyo nung unang beses na pumasok kayo sa church as Christian? Bago pumasok, tinatakbuhan ko talaga ang pumunta ng church. Pero yung sa Catholic, syempre, gusto natin pumunta doon. No? Pero yung sa Christian church, hindi ko pa alam yan kung anong meron dyan. But yung katatakbo ko, ayaw ko sa Bible study, may way talaga si Lord kung paano ko siya na-met.
So may nag-invite po sa inyo na nakapasok kayo sa church or nag-desire kayo? Paano nagkaroon kayo ng desire sa heart? Parang gusto kong lumapit sa Panginoon. Sige, i-shortcut natin. Sige po. Kasi Sige. Parang maganda. napaka-limited lang yung time. So, ako nga yung tumatakas sa mga gawain sa church, sa Bible study. Ayoko niyan kasi mabait nga ako. Kaya lang, dumating ako sa point na siguro ito yung way ng Lord. Nagkaroon ako ng karamdaman. Oo. At ako kasi yung tao na ang tawag nila sa akin ay workaholic. Yung walang tigil sa trabaho kasi pangarap eh. Opo. Ayokong daanan ng magiging pamilya ko yung hirap na dinaanan ko. Kaya kahit gabi na, ginagawa ko yung araw para magtrabaho. Walang tigil ng trabaho para mapurso lang yung aking goal na maging maganda. Kaya lang, nagsama-sama na siguro yung pagod, nagsama-sama na yung mahabang panahon ng pagtatrabaho. Hanggang tinamaan ako ng karamdaman na yun ang naging way para makilala ko talaga si Lord. Masasabi po ba ninyo na yung karamdaman na yun ay isang pagpapala para sa inyo? Pag hindi ka Christian, hindi mo itatratong pagpapala yun. Tama po. So, para sa iyo ngayon, as Christian, as pastor, blessing po yun para sa inyo? Ay, blessing. Kasi nga, hindi mo marirealize yung katotohanan once na hindi ka nakakilala kay Lord. Ano pong masasabi ninyo sa mga hindi naniniwala sa Diyos or hindi malalim ang pagkakilala sa Diyos? Anong encouragement na pwede nyo pong maibigay sa kanila kapag dumaan sila sa pagsubok, katulad ng naranasan po ninyo? Actually, bihira na ang taong masasabi mong hindi naniniwala sa Diyos eh. Lahat ng tao naniniwala sa Diyos. Lahat ng tao ay alam na may Diyos. Kaya lang, iba yung pananaw, iba yung talagang wala kang relasyon, saka yung may kilala mo lang ang Diyos. So, sa kwento ng buhay Kristiyano ko, doon nga ako nagsimula na ako ay nagkaroon ng sakit. Alam mo ba kung anong naging sakit ko? Ano po pa, sir? Nervous breakdown. Na maraming nakakaranas niyan ngayon. At dahil hindi ko naman siya alam na ganun pala yung uri ng sakit, dumaan ako sa proseso ng gamutan kung saan ako nagpatingin. Pero walang nakapagsabi sa akin, isang-isa lang nung pinakahuli na sabi niya sa akin ay wala ka pong ibang sakit kung hindi meron kang takot. Nervous. So, yun yung ginamit ng Lord siguro sa akin na maging way. Kasi dahil doon sa nangyaring yun ay sabi ko, wala na, isang bulate na lang matutudas na ako. Matatapos na yung buhay ko. Since bago ako mag-birthday ng 30 years old, doon din nagsimula yun. Kasi nung bata pa ako, alam mo kung ano sinasabi ko sa sarili ko. Umabot lang ako ng 40 years old, okay na ako. Ilan taon na po kayo ngayon, Pastor? Ay, salamat sa Lord. 55 na. Uy, praise God. So, balikan ko lang, Pastor, yung nasabi mo kanina kasi sinasabi po ninyo, workaholic po kayo. Paano po kayo nag-switch into career, from career to calling? Paano mo nasabi na, tinatawag ako ng Lord as pastor? Dumating po ba kayo sa punto na yung sa confirmation po ninyo, sa calling ninyo, paano po ninyo na-realize yon na tinatawag kayo ng Panginoon? Ayan. Hindi katulad ng switch na iniisip mo ha. Kasi yung switch automatic yun. Apa. May translation. May translation yan na tinatawag. So, 18 years to 28 years na naging chef cook ako ng kainan, ng restaurant. At hindi ako Bible scholar. Hindi nga ako nakapagtapos ng kolehiyo Hindi ako napasok ng kolehiyo. Pero, ang maganda sa akin, may pangarap ako na maging teacher. May pangarap ako na magturo. At during ng aking pagtatrabaho, hindi nawawala yung pangarap ko na maging teacher. Kaya lang, iba talaga yung nangyari kasi nga hindi ko naman natapos yung aking gustong maging career. Naging magluluto ako. So, the long way na ako yung nagluluto, lagi kong iniisip na ang payo ng magulang, gumawa ka lang ng tama, wala kang problema. So, nag-switch siya o nagkaroon ng translation. Nagsimula lang talaga siya nung makilala ko si Lord na hinango niya ako doon sa pagkakaroon ng nervous breakdown. At alam mo ba kung anong sinabi ko nung ako ay first na mag-attend ng church and testimony? Sabi ko, Lord, maglilingkod ako sa iyo. Hindi ko alam kung paano.
Yan yung beginning. Opo. Yan yung beginning. And So may desire na po kayo to serve God. basta gusto ko maglingkod. Sabi ko sa kanya, Pero parang sa panong paraan, parang ganun po. pinagaling niya ako. Sabi ko, Lord, di ko alam kung paano mo ako gagamitin. So yun yung desire ko. Sabi ko, isusuklian kita, Lord, doon sa pagpapagaling mo sa akin. Bilang pasasalamat po Yes. ninyo. So, translation siya. Lahat ng prayer ko, Lord, bigyan mo ako ng materials, bigyan mo ako ng, kumbaga, matuto talaga ako kung anong gagawin ko. So, ladder rise, dumating yung mga hinihingi ko galing kay Lord. Libre naman siya. Inabil ko na siya. Mga seminar sa church. Then, involvement, magsimula sa paglilinis. Pag-aayos ng church. Nagsimula ako doon. Then, pagtuturo sa mga bata. Yun ang ministry ko una, bata lang. Okay po. Bata na naging youth, napunta sa discipleship, sa adult, hanggang naging cell group leader. At nagmalay na lang ako, nandun na pala ako, naglilingkod na talaga ako. Ako yung tao naglilingkod na hindi popularity. Marami sekreto lang. Opo. Mas maganda daw po yun kasi yung reward ninyo nandun sa langit. Ano? So, balikan ko, Pastor. Halimbawa, may mga tao naman po kasi sabi po ninyo, workaholic din kayo. Mabait naman kayong tao. Yun ang mindset kasi ng karamihan sa atin. Gumawa lang tayo ng mabuti sa pwede tayong maligtas. So, paano po kung may mga taong nagsasabi na, hindi, mas kailangan ko tong trabaho, hindi ko kailangan yung church na yan, hindi ko kailangan yung faith na yan kay God. Busy ako sa work ko, wala akong time sa Diyos. Ano pong masasabi ninyo sa ganong mga tao? Hindi mo kailangan ng mga ganong gawain. Nung una, hindi pa ako ganon kalalim, pero habang pinag-aaralan ko yung salita ng Diyos, ang dami ko natuklasan. Una, the truth shall set you free. Pag nalaman mo na yung katotohanan, alangan namang hindi mo siya gawin. Pangalawa, yung mga nagsasabing busy ako, how about na si Lord yung maging busy at winalan ka ng time para sa'yo? Inalis yung time para sa'yo. Anong gagawin mo? So, yung busy ay manageable, magagawa ng paraan. Kapag gusto may paraan, pero pag ayaw, maraming dahilan. Ayan. So, naniniwala po ako walang taong busy. Hindi lang talaga si Lord yung priority. Yes. Tama po ba? Except a man Ayan. na makakilala talaga kay Lord. Hindi nila makikita yung ganong uri ng freedom kapag ikaw ay naging Kristiyano na. Ngayon po, punta po tayo sa mga kabataan din. Ano pong encouragement ang gusto ninyong ibigay? Kasi nauuso po ngayon sa mental health. Ano po? Yung mga suicidal thoughts ng mga kabataan. Ano pong may bibigay ninyong advice sa kanila para maiwasan nila yung mga gantong mga kaisipan na masyado po kasing depressed ang mga kabataan ngayon, especially siguro sa pagdating sa pag-aaral, na busy na sila, ang daming ginagawa sa school. Ano pong may bibigay ninyong advice sa kanila para at least ma-lessen naman yung pinagdaraanan nilang problem ngayon sa mental crisis, masasabi natin? Siguro, i-manage talaga yung oras. Kasi marami kasi ngayon dahil sa technology ay mga nagmamadali na kumbaga Mahilig na daw po ang tao ngayon sa instant, instant. Pastor, no? Oo, instant na lahat ng kibo ay mabilisan na lang. Kaya lang mayroong attitude din pa rin na hindi pa rin naalis yung mamaya ko na yan gagawin. Procrastination, lagi nagdi-delay. Oo. So kapag nandyan na yung talagang magpapas na sila ng kanilang mga proyekto o kaya ng kanilang mga gagawin, doon lang sila nagka-cramming. So anong tendency niyan? Magkakaroon ng pressure. Lalo na yung academic pressure na tinatawag. Masyadong mabigat siya kasi nga kapag maraming bakasyon sa school, nag-iikli yung oras ng kanilang i-comply, nagkakaroon sila ng academic pressure. So management pa rin ang kailangan natin dyan. At syempre, hindi mawawala ang Diyos. Dapat hindi natin ihiwalay ang Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Ayan. So sabi nga po ng Matthew chapter 6 verse 33, "Seek first the kingdom of God in His righteousness, and all these things shall be added unto you." So yun ang advice po from Pastor Fernan na kailangan i-prioritize natin ang Panginoon din at time management po. Para hindi kayo nagka-cramming sa school.
Ano? So punta po tayo, Pastor, sa about love naman, kanina dun sa faith ninyo, sa calling ninyo, sa service ninyo sa Panginoon. Naniniwala po ba kayo na ang pag-ibig ay matamis lang sa una? Gaano katamis? Matamis, Kasi sabi nila, sweet lang yung love na yan. Sa umpisa lang yan. Pag mag-asawa na kayo, hindi na. Nawawala daw yung sweet. Totoo po ba yun, Pastor? Batuhan kita ng tanong. Ano bang definition mo ng love? Ang love po para sa akin, commitment. Hindi siya feelings eh. Ang pag-ibig ay utos, hindi nararamdaman. At since ang pag-ibig ay hindi siya nararamdaman, siya ay isang utos, hindi mo pwedeng utusan ng nararamdaman. So ibig sabihin, commitment talaga po ang love para sa akin. So, ang tao kasi kaya siguro sinasabi nila na nagbabago or nawawala, yung feelings kasi siguro po ang pinupunto nila. Yes, emotion siya kasi Kapag nag-depend lang tayo dun sa emotion natin pagdating sa love, mawawala yung commitment, mawawala yung sweet. Pero kapag ang love ay mas pinalalim mo at mas inunawa mo talaga yung definition ng love, sabi nung iba parang kape, habang lumalalim lalong tumatamis. At tandaan natin, ang pag-ibig ay may 4 na uri. Pag hanyanap mo yan sa salita ng Diyos, matatagpuan mo yung 4 na uri ng pag-ibig. Number 1, agape. Pag sinabing agape, mas lalong palalim yun kasi unconditional yan eh. Magmahal ka na hindi ka naghahanap ng kapalit. Agape yun, unconditional love. Which is, ito lang daw yung pag-ibig na ipinarana sa atin ng Diyos na dapat din natin iparana sa iba. Kaya lang, hindi ganun kadali. Kasi nga ang tao ay conditional pag nagmahal. Kaya nagkakaroon ng expiration yung kanilang love. So nawawala yung tamis. Pangalawa, yung eros. So yung eros ay babagay lang yan sa may asawa, legal wife or legal husband. Hindi mo rin siya pwedeng i-apply doon sa hindi mo naman asawa. So kapag ginamit mo yung love sa hindi mo asawa, may expiration pa rin. Walang forever. Wala siyang forever. So, ang pangatlo ay yung tinatawag na phileo o philia. It is compassion with others. Na pwede ka magmahal, pero wag mong ipasok sa eros. Kasi doon tayo nagkakamali eh. Marami nagmamahal, sabi nila, nagmamahal lang naman ako, hindi naman masamang magmahal. Oo nga. Pero wag mong padalimin na umabot siya doon sa meron ng arousal na tinatawag. Technicality na yon. Magkakasala tayo doon. So pag nagkasala ka, syempre, hindi natatamis yun. Ang katuwiran ng mundo, matamis daw yung bawal. Sa simula. Pero habang tumatagal, pumapait na siya kasi problema na yung kasunod nun. And lastly, yung storge. It is compassion, love with family circle. Paano mo nirerespeto yung magulang mo, paano ka minamahal ng magulang mo, vice versa. Kung gusto mong pagpalain ka bilang anak, kasi tema natin mga kabataan The secret of prosperity and long life is honoring your parents, your mother and your father. Ayan, parang naalala ko po Ephesians 6 verse 1, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sapagkat ito ang nararapat at ito'y may kalakip na pangako na habang iyong buhay at magiging masaganang iyong pamumuhay. Yun ang una kasing utos ng Diyos sa mga anak eh. Yes. Mga anak. So sundin ang magulang. Ilang taon na po kayo, Pastor, kasal? Siguro mga 33. 33 years. Wow, 33. Pero syempre naman po sa marriage life, meron din naman pong mga ups and down. Tama po. Ano po yung pinaka naging struggle po ninyo nung nagsisimula pa lang po kayo? Naging struggle. By the way, nag-start po kayo, hindi pa po kayo Christian. Tama Hindi pa po? kami Christian. Oh. So ano pong mga naging struggle ninyo? Paano po ninyo ikukumpara yung relationship ninyo noon na wala pa kayong Diyos at yung relationship nyo ngayon na naglilingkod kayo sa Panginoon? Pagdating sa buhay may asawa, kasi ako nag-asawa ko ay buo na yung pasya ko na mag-aasawa ko. Ilang taon po kayo nun, Pastor? 20 plus na ako. 20 plus na ako. So, sa isip ko at sa puso ko ay talagang tanggap ko na mag-aasawa ako. Kaya iniready ko na yung sarili ko. Kung meron mang struggle na pagdadaanan, kaya ko to.
Pero yung asawa ko ay 18, 19 years old pa lang siya. Medyo bata pa siya. Pero ito yung maganda, ito yung tip ko sa mga mag-aasawa. Ano? Mag-asawa kayo na ang lalaki talaga yung dapat ay malinaw ang isipan sa pag-aasawa. Kasi ang babae, magpa-follow yan sa'yo eh. Ang problema sa pag-aasawahan kapag yung lalaki ay hindi nag-i-stay doon sa kanyang paninindigan, yun yung malaking problema at yung babae pa yung mag-a-adjust. Kasi biblically, ang tatay o ang lalaki ang magiging head of the family. So biblical principle, kapag yun ang sinunod mo, hahaba ang magandang relationship. Walang struggle na hindi inyo mapagdadaanan. At isang tip lang, kung kayo mag-aasawa, mga kabataan ngayon, laging ilagay nyo sa sentro ng inyong pagsasama ay ang Lord. Ang tawag ko dyan ay love triangle. Bakit love triangle? Gumuhit ka ng triangle mula doon sa baba, sa foundation, isama mo si Lord. At habang kayo ay parehas lumalapit sa Panginoon, palapit kayo ng palapit sa isa't isa. Marami man tuksoan dumating kapag nandyan si Lord, magtatagumpay kayo. Amen, amen. So, ang isa sa pinakamahalagang part po sa paano po ninyo na maintain or napapalalim yung relationship ninyo sa isa't isa bilang mag-asawa? Wala namang school para mag-aral ng pagsasama eh. Through experience at sa guidance siyempre ng Lord, pasensyahan, pag-uunawaan, and communication. So para po sa inyo, napakahirap talaga buhay may asawa kung hindi si Lord ang nasa sentro ng relationship. Buti sinamahan mo ng kung hindi si Lord eh. Kasi sa mundo, meron nga diyang kante eh, kay sarap daw ng ikinakasal. Pero after 6 years, kay saklap na ng ikinakasal. Tama ka, kapag si Lord yung naging sentro, doon lang yun magiging masaya. Kasi hindi ka na magpo-focus sa mga bagay sa mundong ito. Focus ka na sa mga bagay na mas makagaganda at makakabuti. May mga kausap ako, Pastor, kagabi na mga parents. Sabi nila, tinanong ko sila, masaya po ba kayo sa buhay may asawa nyo ngayon? Ang sabi nila sa akin, hindi. Ang sabi nila, kung may ibabalik ko lang yung nakaraan, sabi nila parang mas gusto daw nilang maging single sila. Ano pong masasabi ninyo, Pastor? Totoo ba na masarap buhay may asawa or hindi o maging single na lang? Sige. May nag-attend ako ng wedding anniversary, 25th wedding anniversary. Sabi nung lalaki, sana nagpakulong na lang ako. Kasi sa 25 years, laya na sana ako. Para lang yan yung pag-aasawa ay imprisonment. Ganon yung tingin nila sa pagbubuo ng pamilya. Nangyayari lang naman yun, Jonathan, kapag hindi na-met nung bawat isa yung kanilang expectation. If na kayo ay nagsama at meron naman kayong understanding, na-met nyo yung expectation ng bawat isa, hindi magkakaroon ng expiration yung pagsasama nyo. So masarap pa rin ang may asawa kaysa sa walang asawa. No? Pero sabi nga ni Pablo, pinapayagan ko lang naman mag-asawa para hindi kayo magkasala. Kung magkakasala lang din naman kayo, pwede ka din naman maging single forever. Ayan. So kung kaya pong tiisin, kung kayang tiisin, sabi ni Pablo, kung kaya mong tiisin, sige, wag mo mag-asawa. Pero para maiwasan yung pagkakasala, pinapayagan niya mag-asawa. Pinapayagan niya mag-asawa. So, ano pong advice ang pwede ninyong maibigay sa mga kabataan? Kasi since ang kabataan po ngayon, naalala ko, yung dati daw, nagliligawan sa bahay, ngayon sa chat-chat na lang po no? Sa Facebook na lang, yung magkakilala na. Tapos mag-chat na lang, mag-meet na lang, yun na lang, wala nang paalam sa magulang. At siguro po, karamihan sa kabataan ay dahil sa curiosity nila na pumasok sa relationship, ano pong maibibigay ninyong advice sa kanila sa mga kabataan na gustong pumasok sa murang edad sa relasyon? Okay. Yung panahon natin ngayon, base sa survey, mas marami ang babae kaysa sa lalaki. Ito yung struggle. 10:1 ang bilang kasi kukunti na daw yung lalaki. Ang pair ng mga babae, paano yan? Hindi kami magkakaasawa at kulang na yung mga lalaki. Yun yung unang takot. Yung kumbaga,
baka Baka mawalan. mawalan, ano? Naalala ko yung word na gamit nila, baka maubusan ng last Oo, trip. baka maubusan. Alam mo ba na may mga reported case, 13 years old, may anak na? Talaga po? Yes. Ano po yan? Dito po yan sa atin? Sa Cam Norte or around Philippines lang naman? Ang pagkakaalam ko sa Visayas region, yung 13. reported. Ano po yun? High school naman ano? High school siya. Grade 7, 8 yata, ano? 12 years old siya, may boyfriend na siya. Then pag 13 niya, mayroon na siyang baby. At yung kanyang naging kasamahan ay 13 years old, almost yung lalaki. Pumasok na sila doon sa ganong uri ng relationship. Alam mo ang problema talaga natin ngayon ay because of technology, hindi lang curiosity, talagang hayagan makikita mo na yung mga hindi pa dapat makita. No? Then samahan mo pa ng mga illegal drugs na although bawal pero marami nagtatry. Yung curiosity ay sinamahan mo pa ng pagkakaroon ng drugs. Talaga mag-join sila, magsasama-sama sila. At magkakaroon ka ng decision na pagsisisihan mo someday. Kaya, alam mo, ang labo ay isa sa may pinakamaraming early pregnancy. Totoo po ba? Labo. Labo. So, maganda siguro ma-interview din natin yon. Ano pong may bibigay ninyong advice when it comes to difference between love and lust sa mga kabataan? Huwag silang magmadali. No? Kasi yung love ay ang pinaka-definition ko ng love. Love is patience. Nag-aantay talaga siya. Pag pinangunahan mo yung pagmamahal na tinatawag yung love, hindi naman totoong love yun kasi pinapangunahan mo na Magkakaroon ka ng problema someday. Pero kapag inantay mo talaga yung tamang panahon, tamang pagkakataon, mag-i-enjoy ka sa love. Ano? Kasi hindi ka dapat nagmamadali Kung meron kang goal sa buhay, kung ikaw ay kabataan, focus ka muna doon sa iyong goal. Mag-aral ka, tapos magkakaroon ka ng trabaho, magkakaroon ka ng... Ito pa matindi. No? Ang Pilipino ay train tayo na ang kasabihan, mag-aral ka para magkaroon ka ng trabaho na maganda. Gusto kong baguhin yun. Kasi ang magandang thinking, mag-aral ka, hindi lang para magkaroon ka ng trabaho, kung hindi para magkaroon ka ng magandang hanap buhay. Kumbaga, kung kaya mo magnegosyo ka. Kasi ang pera nasa negosyo. No? Pero, yun nga, naging tradition, pag-aaralin lang daw para magkaroon ng trabaho. So, mas advisable po ang mga kabataan pala ngayon na matuto ng magnegosyo sa murang edad po. Ano? So, siguro, huwag ituon ng kabataan ngayon yung kanilang paningin sa love lang. Kasi parang dun lang umiikot school, tapos love na, hanap na ng partner. Ano po sa tingin ninyo kung ang dahilan kung bakit maraming kabataan ngayon ang parang naging uhaw sa pag-ibig or naghahanap ng magpapasaya sa kanila, something like that? Actually, hindi uhaw sa pag-ibig ngayon Nabanggit mo kanina yung makamundong gawain. Hindi talaga love yun. Kasi yung makamundong gawain ay arousal yan Kumbaga, maraming strong feelings na nararamdaman yan, especially yung mga kabataan. Kasi mayroong mga deprived sa loob ng family. Minsan, yung anak, hindi nila nararamdaman yung pagmamahal ng magulang dahil sa sobrang busy ng magulang sa trabaho. Nawawalan talaga ng puwang, hindi na ipaparanas yung pagmamahal na yun. So, ang ginagawa nila, naghahanap sila ng relationship na hindi pa naman tama. Kasi nga, yung longingness nila, baka nila matagpuan dun sa ibang tao. Ngayon, ang problema natin ngayon, dahil hindi makokontrol yung gawain ng laman kapag hindi ka naman talaga malalim sa iyong pananampalataya, mas mananaig pa rin yung gawain ng laman. Kaya ang marami, nagkakaroon tayo ng problema sa wrong relationship. Napakarami na ngayon ng single mom, single dad, at ang nagkakaproblema dito, mga bata. Naawa ako doon sa ganung situation. Ayan, so ano pong maibibigay ninyong advice sa mga parents? Kasi nasabi niyo po kanina na dahil siguro sa loob ng bahay, itong mga kabataan na to hindi maramdaman ang pag-ibig ng magulang. Kasi siguro minsan ang nagiging priority na lang ng magulang, basta bigyan ng baon ng bata. Yes. Akala nila, love na yon o sinusupport ko kayo. Pero hindi lang po yun ang pangangailangan ng mga anak natin, ninyo. Kailangan din po nila ng emotional, yung comfort ninyo, yung love ninyo, yung yakap ninyo.
Siguro yun ang nagiging kulang sa loob ng tahanan, kaya siguro po ang mga kabataan naghahanap ng love, ng attention sa ibang tao. Ano pong may bibigay ninyong advice sa mga parents? Mas piliin pa rin nila na magkaroon sila ng fellowship sa loob ng tahanan para yung mga anak ay hindi lumalabas para maghanap sa iba. Mas maganda yon, maging priority yun sa loob. Then, yun naman mga bata ay mag-follow talaga sa mga magulang. Kasi nga, sabi ng mga magulang, nakarating na kami dyan, kayo papunta pa lang. Mas alam na namin yung pwedeng mangyari. Ano? So, magkaroon lang kayo ng pagkakaunawaan sa loob ng bahay. Tapos, i-apply nyo yung maka-Diyos na pamumuhay. Yun yung pinakang kailangan. Actually, marami na akong symposium na napunta. Nag-guest na ako sa mga symposium. At lagi namin tinatakil nga patungkol sa mga kabataan kasi ang sabi ng ating pambansang bayani, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Pero ang totoo ngayon, pumunta ka sa mga jail, pumunta ka sa mga custodial center ng PNP, marami ka na makikita mga kabataan yung may problema. Malungkot na sitwasyon na yan. Ang isa po siguro din sa nagiging reason, kasi hindi po tayo nasanay sa atin. Hindi tayo nasanay na merong lambingan sa loob ng bahay, maraming pamilya na hindi nasanay sa ganon, hindi sanay sa niyayakap yung magulang, hindi sanay na hinahalikan yung magulang, parang hindi yun naging part ng culture natin. Kaya siguro, nahihiya yung mga bata din at yung magulang na express yung love nila. Ano pong masasabi niyo kung merong silang struggle na iparamdam or express yung love nila sa isa't isa? Tulad ng kasabihan, kapag ang kawayan gusto mo siya maging matuwid, simulan mo siya dun sa simula. Ang problema, ngayon lang magsisimula ay malalaki na, mahirap nang i-recover yon. So, dun sa mga papasok pa lang sa pagpa-family, simulan nyo talaga sa tama. No? Kasi ang pundasyon ang pinakamatibay na sandigan ng pagsasama. No? Kung paano po nagsimula. Yes. At magsimula sa tama. Hindi pwede magsimula sa mali. So sa pag-aasawa, maging ang Panginoon, siya ang nag-institute ng pagsasama. Hindi mainam sa tao ang mag-isa. Kaya nag-create siya ng babae para ilapit doon sa lalaki. Huwag natin pangunahan yung design din ng Lord sa pagsasama. Kasi ang nagsasama ng maayos, nagsasama ng matapat, hahaba yung kanilang relationship. At makakagawa sila ng mga anak na magpa-follow din sa kanila. So finally, ang pinakamagandang maipapayo natin dyan, be a good example as a parents. Kasi pag tinanong mo sila, ano ba talagang may problema, ang anak o ang magulang? Babalik na lang tayo dyan sa issue, alin ang nauna, ang itlog o ang manok? Walang matutukoy kung saan may problema. Pero bilang magulang, ang magulang ang responsible talaga na magpasimula ng tamang pundasyon. Pero kung nandun na po sila sa punto na yon na hindi na nakastart from the beginning, hindi nakastart ng tama, naniniwala po tayo na may pag-asa pa rin ma-recover sila. Ayos naman, habang may buhay may pag-asa nga. Kaya lang, medyo struggle na ito kasi matigas na. Kung sa bakal, dadaan mo na sa apo yan para mahutok mo kung saan mo siya gustong papuntahin. Hindi ganun kadali. No? Pero may pag-asa pa rin. Magtiwala tayo sa Lord. Amen, amen. Naalala ko yung sabi ng teacher ko nung college. Sabi niya, Shindo ugali, dain na mahali. Kung ano yung nakasanayan, mahirap nang baguhin. At kapag ang isang bagay ay paulit-ulit mong ginagawa kahit mali, nagmumukha siyang tama para sa'yo. Kaya, yun po, nakuha ko yun sa sinabi ni Pastor, mahirap nang ituwid ang tao kapag nasanay na siya dun sa ginagawa niya. Na ang tanging magpapabago na lang sa kanya kapag nakilala niya ang Panginoon. Malaking bagay yun. No? Kasi nga, pag nakilala mo na ang Diyos sa buhay mo, ang sabi ni Pablo dyan, ikaw ay isa ng bagong nilalang. Wala na yung dating pagkatao. So, I encourage them sa mga magulang siguro, huwag po kayong matakot na mag-aral ng salita ng Diyos. Huwag kayong matakot na magbasa ng Biblia. Ngayon, kung may nag-i-invite sa inyo to Bible study, mas maganda mag-join. Hindi mo man siya kaagad-agad tatanggapin, pero mas maganda na makinig ka, mag-aral ka para meron kang idea how can handle your family, paano mo ititrain yung mga anak mo. Ang utos nga sa atin ng Panginoon, train up a child when they are young. Kasi mas madali. So, struggle talaga ng magulang kapag mismong yung magulang ay
hindi alam kung paano ititrain yung kanilang mga anak. Kasi nga, walang school sa pagiging magulang. Through experience lang yun. Ayan. So, naniniwala po tayo na si Lord ang mag-guide sa kanila. Dapat talagang open sila na i-correct sila ng Panginoon. Almost 100%. Kasi wala man tayong ibang manual na pwedeng sundan kung hindi ang salita ng Diyos na binigay na sa atin. Ayan. So, general question, Pastor. Kasi since nagpa-pastoring po kayo, ilang years na po kayo sa pastoring? 10 years to 12. 10 years. 10 to 12 years. So, dumating po kayo sa punto, kasi as a pastor, ang tingin ng ibang tao parang superhero. Parang, malakas to si pastor sa faith. Dumanas po ba kayo na parang nanghina kayo sa faith ninyo? Nanghina, speaking of panghihina o panlalamig. Apo. Ang nakakapanghina sa pagiging pastor ay kapag nakita mo yung mga tupa mo na sila mismo ay parang hindi nagkakaroon ng improvement. Ang dami mo nang ginawang pamamaraan pero parang ang bagal talaga, malayong malayo sa expectation mo. No? Kaya lang, sabi nga ni Pablo ay, I continue the race to run. No? Kung nagsimula ka sa calling mo sa Lord, alam mo tinawag ka ng Lord, anumang hirap ng iyong pagdadaanan ay malalampasan mo yan. So bilang pastor, may ups and down din kami, pero ang pamantayan kasi ng pagiging pastor ay kung ikaw yung nahulog, bumangon ka muna bago ka magpabangon ng iba. Dapat makita muna sa iyo yung encouragement bago ka makapag-encourage ng iba. Sikapin natin yun. So, paano po ninyo ini-encourage ang ibang tao kung dumarating sa punto na kayo mismo nangangailangan ng encouragement din? Pasok ka muna doon sa kukon. Alam mo ba yung kukon? Mag-incubate ka muna. Magpalinis ka muna ulit kay Lord. Pasok ka doon sa private place nyo ng Lord. Magkaroon kayo ng devotion. Kasi nga, katulad ng agila, pag matanda na yung agila, nasisira din naman yung mga kuko nila sa yung mga pakpak nila. Ang ginagawa nila ay magpapahinga sila doon sa isang lugar na mabato. Ikukuskus nila yung kanilang kuko para maputol siya, tutubo ng panibago siya. Mag-i-incubate sila doon habang makaipon ng bagong lakas, saka sila lilipad ulit. So, hindi naman talaga, actually, hindi naman mga agi lang matitikas ang pastor Maraming pastor ay pinapana sa likod, tinataga sa likod, hindi harap-harapan. Pero mapagtatagumpayan yan kasi si Lord naman yung naglagay sa iyo. Ang pangako ng Lord, I will never leave you nor forsake you. Ganun siya. Ayan, so ang ganda po nung sinabi ninyo, Pastor, about yung sa example po ninyo at sa kung papaano natin kailangan muling ilapit ang sarili natin sa Panginoon sa oras na tayo nangihina. Ano pong encouragement niyo sa mga kabataan when it comes to their faith na nangihina? Ano pong pwede nila kayang gawin since they are distracted sa maraming mga bagay, especially sa social media? Paano nila palalaguin ang kanilang faith? In Jeremiah 29:11, trust in the Lord dahil ang Diyos ang may magandang plano. Ang plano ng Diyos ay bigyan ka ng maayos na buhay. Ang direksyon niya ay maganda. May ilaw siya sa ating daraanan. So kung mayroon man nanghihina, huwag tayo mag-focus doon sa problema lang. Mag-focus tayo doon sa ano ba yung pwedeng gawin ng Diyos dito sa problemang ito. Kasi ang panghihina ay minsan kawalan din ng pagtitiwala sa Diyos. So kung alam mong ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay nandyan lang naman, why not na mag-trust talaga tayo sa Lord? At siguro kailangan din pong palaging isaisip nila kung ano yung pupuntahan nila. As part ng encouragement na sa oras na iwan nilang mundong ito, makakasama nilang Panginoon. Wag naman tayo doon sa, ang bait mo naman, sana kunin ka na ni Lord. Sa ano po yan worldly, Sabi nila sa mundo, So, maganda pa rin magpakabait, pero alam mo ba, hindi naman nangangahulugan na nagpakabait ka, kukunin ka na agad Kasi nga, sabi sa atin ng salita ng Diyos, maging asin kayo at ilaw ng sanlibutang ito. Ibig sabihin, mga mababait na tao yon. Hindi ka naman naalisin agad dito kapag ganun ka Kumbaga, kung may discouragement lang, huwag kang mag-focus talaga doon sa discouragement mo. Hanap ka ng mga tao na makakatulong sa iyo. Ito, manood ka ganitong broadcast, encouragement. Kasi alam mo ba ang depression,
darating yan sa isang tao na ang gusto niya ay nagsusolo lang siya. Yung isolation po. Isolate. Ina-isolate niya talaga yung sarili niya. Nung naranasan ko yung nervous breakdown, balikan natin yung nervous breakdown. Kasi ito yung sakit na napakahirap lampasan. Feeling mo, ang dami mong sakit na mararamdaman, mula ulo hanggang talampakan, feeling mo mahina ka na talaga. Pero ang totoo, hindi naman yung physical body mo ang may problema. Ang kaluluwa mo ang may problema doon. So, nadidepress yung kaluluwa mo, nalulungkot ka, ang tendency niya, pag nalungkot ka, babagsak ang iyong immune system at doon lang magkakaroon ng problema yung iyong physical body. So, ang problema po nasa soul. Yes, more. Maraming problema. Tandaan mo, sabi ng kawikaan, kaya ako'y nagkasakit dahil sa akin sala. So, ang kasalanan din ang pinagmumulan din ng maraming problema. Maraming karamdaman. Siguro yung part po ng generational curses din. Yes. Yung diseases. Kasi sa atin po sa panahon, maraming sakit ang naipapasa. Totoo. No? Transferable siya. Pero, wala naman imposible sa Diyos. Kung paano ako pinagaling ng Lord sa aking nervous breakdown, kung meron man mga nakakaranas nito, I encourage na hindi pa yan kumunoy para hindi ka magpatuloy. Makakaahon ka dyan, magtiwala ka lang sa Lord. Ayan. So, ang ganda po ng mga message na binigay sa atin ni Pastor. Huling message mo, Pastor, para sa lahat ng mga viewers natin. Yung huling mensahe na gusto mong sabihin sa kanila. Ayan. So, kung paano po akong nasa ganitong situation ngayon, nagsimula lang din po ako sa napakababang palilingkuran, magluluto, no? Nasanay ako sa paggawa ng recipe. Ngayon, ang recipe ko na ginagawa ay ang salita ng Diyos sa tulong ng Banal na Espiritu. So I encourage them na huwag tayong huminto na i-improve pa yung meron tayo, especially yung relationship natin kay Lord. Kasi katulad nga ng sinabi mo, ang maglalast forever ay 3 bagay lang. Ano yun? Pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Pag-ibig. Itong 3 ito, gawin natin itong anchor ng buhay natin, magtatagumpay tayo. Kasi ang author niyan ay walang iba kung hindi ang Panginoon. So, yun lang. Ayan. So, maraming salamat, Pastor. Meron kaming culture dito na ginagawa sa likhasa. Kasi po ang likhasa ay 2 salitang pinagsama namin na likha at pag-asa. Kasi gusto namin lumikha ng mga art, something like that, na magbibigay pag-asa, encouragement sa hindi lang sa mga kabataan, kundi sa lahat ng mga viewers na maaabot po ng podcast na to. Ngayon, Pastor, kung merong 2 salita na based sa lahat ng napag-usapan natin, ano yung 2 salita na magiging conclusion or summarize ng lahat ng napagkwentuhan natin? Ano yung 2 word na mahalaga para sa iyo ngayon? Una muna, Pastor, 1 salita muna. Tapos pagsasamahin natin siya, bubuo tayo ng 1 salita, parang ganito. Okay. You are... Mas maganda po siguro Tagalog para madali sa atin. Ikaw ay nilalang ayon sa wangis ng Diyos. Ano po yung word, 1 word? Wangis. Wangis. Wangis, ayan. Pangalawang salita po. Binigyan kanya ng pag-asa. Pag-asa, hope at wangis. Pag-asa. Pag-asa at wangis. So, wangis, pagwang. Pagwang. Ang word natin ngayon ay pagwang. Pagwang. Pag-asa at wangis. So, kung meron po kayo matatandaan ngayon na 2 salita sa podcast na to, pagwang. Pagwang, pag-asa at wangis. Di ba parang nakakatawa siya pero malakas ang dating din sa mga viewers natin na meron akong 2 word na nakuha, yung pag-asa na binigay sa akin ng Diyos at ako ay nilikha ayon sa wangis niya. Kung meron po kayo, Pastor, kakilala ngayon na tingin ninyo malaki ang magiging contribution niya sa podcast na ginagawa namin, sino po yung may recommend ninyong at least 3 tao na pwede namin isalang sa kinauupuan mo ngayon? Unang-una, maganda dito isalang mo yung ating mayor dito sa Labo. Ayan, invitation kay Kasi mayor. yung influence niya sa ating community sa bayan ng Labo, siya ang tatay ng bayan ng Labo. Isa pa, awarded siya as good governance mayor.
So magandang magandang platform ito para mas lalo niyang ma-enhance yung kanyang pagiging good governance. Sino ba po, Pastor? Dalawa pa. Dalawa pa. Mga kakilala po ninyo din na pastor kung pwede or kabataan na pwede natin isa lang din dito. Yan. Si ang ating SK Federation, si Miss Calyon. Okay po. Maganda din siya kasi influencer din siya. So potential siya na pwede siya makaakit ng mga kabataan na magkaroon talaga ng pag-asa. Kasi siya mismo napapakita niya sa kanyang sarili na may pag-asa. Amen. So, sino pa po, Pastor? Isa na lang. Kasi aabutin po namin ito. Sila yung susubukan namin abutin next podcast namin at sila yung sasalang namin. Magsusulisit po. yung binibigay sige, pa. Sige. Nandito lang sa malapit sa inyo, sa Barangay Kabusay, si Ina Laguador. Kaibigan ko siya. Na-reach out ko din siya dati. Andyan lang siya sa una-unahan. Okay. So, abangan po ninyo yung mga solicitation letter na. So, maraming salamat po, Pastor, na iniwala ako ng pagkakataon pong ito ay binigay sa atin ng Panginoon upang mas maraming kaluluwang maabot natin sa pagkakataon pong ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Invite po ninyo, Pastor, ang mga viewers natin na mag-subscribe sa ginagawa po natin. Ayan, syempre hindi lang naman ito dito sa Camarines Norte. Ito ay, kumbaga, pag ginamit natin ang media, worldwide ay pwede itong mapakinggan, pwede nila itong makita. So, ini-invite namin kayong lahat na tangkilikin itong podcast na to kasi ito po ay ginawa para maka-encourage po sa bawat isa, especially yung may mga pinagdadaanan sa buhay. Gusto nyo ng information, paano kayo magtatagumpay. So, we invite to like this page or mag-subscribe talaga sila dito sa podcast na ito kasi hindi naman ito masasabi nating masama. Maganda naman yung kahihinatnan nito at dinadala natin ang mga tao na magkaroon talaga sila ng malinaw na pananaw sa kanilang mga buhay. No? Katulad ng aking dinadaanan na parang battle cry, alam mo, binigay sa akin ng Diyos ay sabi niya, ang nabuo ay yung helping people connect to God. So may page din po kayo, Pastor, tama? Ginagamit ko siya dati online yung helping people connect to God. At maraming tao ang nakapanood na nung pandemic time na yon. Hindi ko lang nga siyang na ituloy-tuloy kasi nga na-busy na rin tayo. Pero gusto kong i-encourage lahat na subaybayan natin yung mga episode na ilalabas dito sa channel na to. Kasi nakaka-excite siya. Apo. Maraming salamat po sa inyo, Pastor, sa pagtanggap po ninyo sa aming paanyaya bilang maging isang guest ngayon. So kung meron po naman akong gustong iwan sa mga viewers natin, tandaan po natin ito. Mahalaga na alam natin kung saan tayo papunta, pero nawawala ng halaga yung pupuntahan natin kung hindi na natin alam kung ano ang dahilan, kung bakit natin gustong makapunta doon. It talks about your purpose na na-mention din ni Pastor kanina. Napakahalaga bilang isang tao kasi ang tumutulak sa atin na gawin ang mabuti, gawin ang kalooban ng Diyos ay kapag naunawaan natin kung ano ang layunin natin at kung saan tayo tinawag ng Panginoon. Maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay sa podcast na to. Once again, maraming salamat po, Pastor Fernando Bilaos. Isang pagpapala po para sa amin na ibahagi sa inyo ang episode pong ito. Maraming salamat. God bless everyone.